At kung mapapansin ninyo, ilang beses sinasabi ni Torre na huli na yan, ano yun yan, walang sumusunod sa kanya. Observe nyo yung video, walang sumusunod sa kanya. Huli na yan, ganyan. Kung hindi nyo na, ako ang hihila dyan. Bakit mo sasabihin yun kung sumusunod sa iyo yung tao mo? Hindi ba ho, mga kababayan? Kung sumusunod sa kanya ang tao niya, bakit niya kasi sasabihin, hihilahin ko yan. Kasi nga po, hindi sumusunod sa kanya. It's irrelevant whether sinasabi niya yung kay Duterte o kaya sinasabi niya yung kay ES. It's irrelevant. Kasi ang palusot ni Torre doon, he was not pertaining to PRRD, pero ang sinasabi niya kay ES yun kasi humaharang daw si ES. It doesn't matter. It doesn't matter. Ang point doon, bakit mo sinabi yun? Dahil one, mayabang ka, si Raulo ka, talagang ewan ko, wala kang galang, ika nga, bastos ka, ika nga. Pangalawa ay ayaw sumunod sa iyo ng mga tauhan mo. Kaya napipilitan ka na ikaw na gagawa. 'Di ba? Yun po ang kwento-kwento diyan, ha. Di umano talagang ayaw siyang sundin ng mga kapulisan. Kaya nga nung pinapanood ko yun, nadudurog po yung puso ko. You know why? Kasi ito yung kaisa-isang presidenteng nagbigay halaga sa mga pulis. Paulit-ulit niya sinasabi yan, di ba? Hanggang ngayon, yun pa ang kanya sinasabi. Akin to. Ako to. Kung may mangyari sa inyo, lahat ng masasabi nating killing of this addict and criminals, akin to. Hanggang kaduluduluhan, sasagutin niya ito. Nakakalungkot pero that's true. That's the essence of this whole na mga pangyayari, mga issue na to, sinalo ni Pangulong Duterte hanggang dulo. Kaya kayong mga pulis, wala na kayong mahahanap na katulad ni Pangulong Duterte. Alam niyo yan. Ang dami kong kaibigang pulis Panay ang message sa akin Hindi, mga ito talagang hindi lang sila makapagsalita pero 'di ba yung binasa ko pa ng isang araw, talaga minumura na nila yung pinuno nila pero hindi lang sila makapalag. 'Di ba ho? Ayan ang katotohanan. At eto nga ho, mga kababayan, meron pong unang pagdinig o hearing dito sa ICC at nagpunta ho si Vice President Sara Duterte kasama po sila Roque at si Senator Robin. At nakausap po ng personal ni BP Sara si Pangulong Duterte. At meron po siyang habilin. May habilin po si Pangulong Duterte kay Vice President Sara Duterte. Panoorin po natin itong habilin. Iisa-isahin natin. Huwag kayong bibitaw mga kababayan dahil malupit po itong bilin ni Pangulong Duterte kay BP Sara. How was the visit po? Siguro, BP will start by saying kung ano yung paano siya, ano yung nangyari sa visit niya kay Presidente. Go. Okay, sige. So, I visited former President Duterte. He is in the hospital wing of the detention center. And he is in good spirits. He is well taken. Alam mo, sa totoo lang ano kayang reaksyon ng ni Marcos at saka ni Torre dito? Kasi hindi mukhang stress si BP Sara Duterte, di ba? Sa totoo lang, hindi mukhang stress si BP Sara Duterte. Cared of. Nag-comment lang siya na he really misses Filipino food. Yan lang. But very recently sa meal nila, meron ng rice. So that was a good development. And then rice is life. Ano kaya mas mahal, yung rice dyan o rice is dito sa Pilipinas? Discussed about his legal team. And we discussed about the family. And we discussed about the country. Gano'n po katagal? Okay, questions now. Gano'n po katagal yung visit niyo kay President Duterte? The visit lasted for an hour. So it was from 4 p.m. to 5 p.m. VP, what was his reaction or ano po yung kinuwento niya tungkol dun sa nangyaring initial appearance kanina?
Well, hindi namin na-discuss. Hindi namin na-discuss yung initial appearance niya kanina. Sorry, sorry. We did not discuss his initial appearance, and we only discussed the lawyers and the legal team and what we are going to do in the next 4 days. Yes. VP, were you surprised that the former president appeared via live stream? Were you expecting him to see him there at the chamber? I had no expectations. I did not know. I did not know he was appearing before a live stream. But I think it was the decision of the doctor. So inside the facility, all the decisions are made by the doctor. Vicky, what's the plan now? The next hearing is September 23 pa. How will the family prepare for this? Grabe, no? Yung next hearing, September pa. Sana hindi nyo nakinuha dito. Mga gunggong pala kayo eh. Hindi, alam mo yun? Alam mo ba yung kaninang hearing? Para lang sa kaalaman na iba. Ano ba nangyari kanina sa hearing? Simple lang, parang sinabi lang niya, ako po si Rodrigo Roa Duterte, nakatira sa ganito, at pinanganak sa ganito, ito po yung aking birthday. Ako po yung inaakusahan, no? Tapos basa dun sa ako po yung yung accusation na bantakin mo. Sinasabi nung mga kulangot na mga pinklawan tsaka mga pulahan keso ilang libo-libo daw ang namatay. Yung akusasyon lang pala sa kanya less than 50. I'm not saying it's okay lang kung 50. Hindi na sinasabi ko. Sinasabi ko dito, yan ang fake news. Mantakin mo yung akusasyon sa kanya, libo-libong namatay sa war on drugs. Tapos, yun lang pala yung sa kanya, wala pang 50, anak ng tutsa, itong mga animal na to. Sana sinabi yung libo-libo rin. Oh, hindi, yun kasi sinabi ng ICC, yung akusasyon sa kanya, less than 50. Pero pag magsalita yung mga tarantadong mga politiko natin, libo-libo ang pinatay ni Duterte. Isipin nyo to ha, paano nagka-idea yung ICC na 50 lang? Ibig sabihin, yung nagdemanda sa kanya, yung nagreklamo sa kanya, nagpresenta ng mga ebidensya at nagsabi na eto si Rodrigo Roa Duterte, ang aming dating presidente, ay pumatay ng ganito. Sa media, libo-libo sinasabi. Abay, tarantado dito sa ICC, ilan lang, wala pang 50. O, yan mo makikita na talagang budul-budul man ito si Di ba? Budul-budul man talaga eh. Okay. So, I have not discussed the arrangements with next of kin and relatives here. I will discuss it with them tonight, and I will relate to them also what the President said and what the President wanted them to know. And so yes, we haven't made arrangements yet, but I will not leave until a relative comes to make sure that there is a next of kin living here. Yes. VP, tungkol po sa usapan nyo ni dating Pangulo, may hiniling po ba siya sa inyo? Yan. Usapan nila. Yan na. Yan. May usapan. Next time po yung mikropono, tanggalan nyo ng echo. Hindi ko kakanta si VP Sara Duterte. I-off nyo po yung echo. May echo yung mic eh. Diyan mo malalaman ang mga Pilipino ay mahilig sa karaoke. Then, maraming salamat po sa nagdala ng JBL yan eh. Yung mic niya pan JBL eh. Yung Bluetooth na malaki siguro yan o maliit. Basta JBL yan eh. Pakitanggal naman po echo. PRRD, may hiniling po ba siya sa inyo? English. Is there someone... Yeah. Okay. Loko rin to siya English daw, English. Paano kung hindi marunong mag-English? Sa bagay, nakatira naman sila dyan. Di ba? Marunong na sigurado yan. Yes. When we talked, he, as a request, he asked me to go home. So, he repeatedly said, do not leave the country. Nako, importante yan mga kababayan. Importante. Kahit po ako yan kagad ang unang naisip ko.
Although, syempre, hindi mo matatanggal yung fact na anak si VP Sara Duterte. Ako sinabi ko to sa mga kasamahan ko pag mga nakakausap kong mga basta sa community ng mga Duterte. Lagi ko sinasabi sa kanila, hindi dapat umalis si VP Sara Duterte sa Pilipinas. Alam mo naman itong gobyerno to pag napraning, alam mo yung mga praning, pag napraning ang gobyernong to, hindi, walang biro kasi, alam nyo, nung una, kukwentuhan ko lang kayo ng bahagya, para lang may konteksto kayong alam. Nung una, nung sinasabi na natin na iniisa-isa yung mga supporter ni Pangulong Duterte from Bantag, from Tebes, di ba? From dito kay Pastor Kibuloy, iniisa-isa na yan. Tapos sumunod si impeachment nito. Mga kababayan, marami sa atin na parang di naman siguro, exaggerated naman kayo. Di ba? Yan lalong-lalo na nung marami pang hindi naniniwala nung panahon ng KOJC siege. Marami pa sa inyo hindi naniniwala na kaya ginanon si Pastor Kibuloy dahil sa meron siyang suporta. Alam niyo ho ba? Sabi ko nga sa inyo paulit-ulit ang rally ngayon ng PDP, malaking factor, malaki sa organization ay ang KOJC. Lahat ng nakikita ninyo, sound system, basta maayos yung event, basta formal, ibig sabihin, formal announcement coming from